Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po, Father Emil, sa pagbasa po ng Ebanghelyo. Siya po ay professor po ng sa theological school ng mga Recoletos dyan po sa Miranila. Tinuturo niya po church history. Hanggang doon na lang po, Father Emil. Napakaganda po ng ating pagbasa. Makikita po kasi natin doon yung progression, yung pakonti-konti na pag-unawa sa tinapay. Pero bago po tayo pumunta doon, kanina po, nung tayo po yung nagsasagutan na gano'n, sabi ko, iba talaga pag may AP, malalakas ang boses. Pag pumikit ka, parang gano'n, maririnig mo talagang boses, yung sagot. Pero pag binuksan mo mata mo, makikita mo na nagiging violet ang paningin mo. Yung nga po, babalik po tayo sa reflection about the bread. Kasi sa tinapay, makikita natin sa unang pagbasa, paano nga ba yung pagtingin nila sa tinapay? Ang tinapay ay napakahalaga kasi yan ang nagtawid sa kanila sa disyerto ng 40 taon. Isipin niyo po isang bayan ng Israelita, itinawid ng Diyos sa disyerto for 40 years, not just 40 days, 40 years. Hindi sila pwede mag-alaga ng livestock kasi nasa gitna sila ng disyerto. Hindi sila pwedeng magtanim kasi disyerto nga yun. At palipat-lipat sila ng lugar. So talagang inaasahan nila yung tinapay. Kaya tumatak sa kanilang consciousness yung tinapay. Malalim ang kagat ng tinapay sa kanila. Kaya kahit si Kristo, He was always referring to the bread that came down from heaven. Pero sinasabi ni Kristo, we have something greater than that bread. Parang unti-unti na. Sinabi naman nung isang matandang pare din na si Melchizedek. Siya po yung kauna-unahang pare na nag-alay ng tinapay at alak. Ang lahat po ng ibang pare ay inaalay po nila ay livestock, hayop. Papatayin yung hayop, kukunin yung dugo iwiwisik sa altar. Pero ito po, tinapay at alak. Kaya para nakikita natin, unti-unti, lumalalim yung ating pag-unawa. Dito, pagdating kay Jesus, makikita natin, at ito'y pinakita niya po sa huling hapunan, nagdasal po siya, binasbasan po yung tinapay, at tapos itinaas. Pagkatapos nun yung alak, pinagdasal din yung alak, itinaas. Parang sinasabi, yung tinapay at alak, yan yung kanyang katawan at dugo na itataas niya sa kanyang pagkapako sa krus. Galing He was really preparing us to understand more fully the sacrifice He made for us. Kaya kung titingnan natin yung tinapay at alak, hindi lang po siya tinapay at alak. Yan po yung kapakumbabaan ng Diyos. Yan po yung habag ng Diyos. Yan yung kapatawaran ng Diyos. Yan yung malasakit ng Diyos para sa atin. It is not just bread anymore. Ito yung kanyang katawan na nalusak sa kanyang pagbibigay, sa kanyang pagsakripisyo alang-alang sa atin. At sa kanyang kababaang loob, hindi lang siya Diyos na naging tao, parang Diyos na naging tao na naging tinapay. Talagang Jesus really lowered Himself. Parang naging ordinaryo si Kristo. Pero napakaganda din ang nangyari. Every time we partake of the bread, we partake of Christ.
Pinagsasaluhan natin si Kristo. At sinasabi nga, you become what you eat. Pag mahilig ka sa isda, magiging healthy ka. Pag mahilig ka sa baboy, ibang usapan yun. Di ba? Pero kung mahilig kang pagsaluhan si Kristo, sasalamin mo si Kristo sa iyong buhay. You will mirror Christ in your life. Kaya nga ba makikita natin, yan yung paanyaya ng Diyos sa atin. To mirror Christ in our life by partaking of Him in communion. Thanking God for the Eucharist that we celebrate. We also partake of Christ every time we make yung Eucharistic adoration, yung adoration, pupunta kayo sa adoration chapel. Pinagsasaluhan din natin ang presensya ng Diyos sa atin. In the end, sana nga, sinasalamin natin si Kristo. Sa ating paglabas, sinasalamin natin si Kristo. Sa ating makakasalamuha, sinasalamin natin si Kristo. Kasi taglay-taglay natin si Kristo sa ating katawan. Meron pong isang reflection yung seminarista na binigyan ko po ng retreat dati po. At ang kanyang pagninilay ay hango po dun sa kantang Anima Christi. At sinabi niya, gusto niyang pagtuunan niya isang phrase doon. Wound of Christ, hide me in your wounds. Parang sinasabi doon, ang sugat kasi na yon ay may sugat siya sa puso para sa atin. Yung sakripisyong ginawa niya, He wounded Himself. He was wounded because of that sacrifice. Pero maganda nga po doon, in the tenderness of that wound, sinasabi ni Jesus, magtago ka dyan. Alam nyo naman ang mangyayari sa sugat kapag kinalikot-kalikot niya yung sugat. Masakit. So for Jesus, it's painful for us to hide in His wound. Pero, ganito, kapag gumaling ang sugat, na nagtatago tayo sa sugat, we become united with Christ. Ganda, no? Hindi mo na mahihiwalay si Kristo, yung sugat ni Kristo at tayo. We become one. So in the tenderness of the wound of Christ, Jesus hides us. He welcomes us. He allows us to heal in that wound. But I think more than that, because He hides us in His wounds, we also are intimately united with Him. Kaya hindi lang natin kamukha si Kristo, kaisa natin si Kristo. At yan po ang hamon sa lahat ng mga naka-violet. Kasi ang devotion nyo po sa Sacred Heart, di ba? Yan po ang hamon sa inyo. To hide in the wound of Christ. To be united with Him intimately. To reflect the compassion, the mercy of God to others. Pwede po tayong magtanod ng matagal na oras sa Blessed Sacrament. Pero dapat bunga nun ang puso na mahabagin at puso na puno ng malasakit. Hindi natin pwedeng ipagyabang haba ng oras sa loob ng Adoration Chapel. Ang pwede nating ipagyabang, bunga ng biyaya ng Diyos, ay ang habag at malasakit ng ating mga puso.